O dakilang Diyos, Ama na puspos ng awa at pag-ibig, sama-sama ka po naming hinahandugan ng masaganang pasasalamat sa pagpapahintulot mo po na kami ay magkasama-sama sa aming pagsamba sa iyo. Salamat po ng marami, Ama, dahil patuloy mo pong ibinibigay sa amin ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Ang iyong pag-iingat, ang pananatili ng aming kalusugan ay hindi po sapat para sa amin. Kung kaya naman, sa pamamagitan ng aming pagsamba sa iyo, Ama, ay amin pong napatutunayan na hindi lamang sa pag-iisip ang aming pagpapahalaga sa iyo, kundi higit po sa lahat, sa pamamagitan ng aming gawaing pagsamba, ay napatutunayan po namin kung gaano ka kamahal ng iyong mga anak. Yahuwah na aming Diyos, ngayong narito na kami, ay sama-sama kaming nagmamakaawa. Kung maaari po sana, samahan mo po kami sa aming pagsamba. Nasasabik kami na makasama ka tuwing kami tumatawag sa iyo. Dalawin mo po ang aming pagsamba, Panginoon. Dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Patatagin ang aming pag-asa upang matapos po namin ang aming apoy. Ama, alam mo po, hindi buo ang aming pagsamba kung hindi kami maghahandog sa iyo. Kaya tanggapin mo po at basbasan ang aming mga nakayanang abuloy, sapagkat alam namin ito'y kalugod-lugod sa iyo. Binasbasan mo na po maging ang maghahayag ng iyong banal na salita. Ang lahat po na ito'y aming hinihiling ang sa pangalan po na aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Aral ng ating kaligtasan, o nawayan ng tingin, ihayag mo'y kagalakan, ang panganay Yahuwah. Magsimawin ng pagpupuri sa pag-ibig ng Ama. Iyan umanak niya ang Panginoong Yahushua. At ngayon'y natin nilalaban ang pangalan ng dakila, pagkat sa kasihan upang siya ay Mga magulang at mga mahal na kapatid, katulad ng ating napag-aralan nung nakaraang pagsamba, nung panahon ng bayang Israel, ang kanilang pagsamba ay pinangangasiwaan ng mga saserdote at ng pinakamataas na saserdote o high priest. Alam natin bilang ripaso na yung banal na dako ay pinangangasiwaan ng mga saserdote, katulad ng galing sa angkan ni Aaron at ng mga Libita. Sila po ay pinapayagang pumasok doon sa banal na lugar o dako para kanilang gawin o isagawa ang kanilang pang-araw-araw na ritual, kasama na po ang pagsusunog ng insenso at ang
pangangasiwa sa sanktuaryo. Ang kanilang tungkulin ay para pangalagaan ang banal na dako o lugar. Kasama na rin ang kanilang pangangalaga at pangangasiwa sa pagtatayo at pag-aayos ng lampstand. Mga offering nila, yung insenso nga sa altar at pati na rin po ang tinapay na kanilang kailangan. Yun naman pong high priest o pinakamataas na saserdote, katulad po ni Aaron, ang siyang papasok doon sa kabanal-banalang lugar para pangasiwaan ang pagsamba at yan ang kung tawagin natin ay Yom Kippur, na yan ay pinaka pagsamba nila, araw ng pagsisisi at pagtanggap ng kapatawaran ng kasalanan. At yung kurtina na namamagitan sa banal na dako at sa pinakakabanal-banalang dako, yun po ay nawasak. Na yun ay sumisimbolo sa ating Panginoong Yahushua nang siya'y mamatay sa krus at ang tao ay naging malaya na, nagkaroon na ng access ang tao sa kabanal-banalang dako. Kaya mapapansin natin sa Biblia, maging sa Old Testament po, ng tao'y inaakay ng Diyos doon sa pagsisisi at pagbabagong buhay. Ang isa nga po sa katotohanan hindi natin pwedeng tanggihan at hindi natin pwedeng sabing hindi mahalaga ay yung itinuturo ng kabuuan ng Biblia, Old at saka New Testament, na ito po ay nakapokus o nakasentro sa pagbabagong buhay. Siyempre pa, ang pagbabagong buhay ay nangangailangan muna na dumaan doon sa pagsisisi, pagkilala sa kanyang nagawang kasalanan, at siya po ay magbabago. Irereforma niya ang kanyang paraan ng pamumuhay. Dati nga kasi tayo, kung ano lang ang ating maibigan, yun po ang ating ginagawa na hindi natin kinokonsidera kung ito nga ba'y ayon sa kalooban ng Diyos o hindi. Kaya anong mga apostol, ang ating Panginoong Yahushua, ay talagang kanilang kinakatigan, kanilang itinuturo noong sila'y narito pa sa lupa na ang tao'y dapat mabuhay sa kalooban ng Diyos at lumago sa buhay espiritual at maging sa kanila pong pang-araw-araw na pamumuhay, makikita sa kanila yung pong kabanalang hinahanap ng ating Panginoon Diyos. So kailangan po talaga sa atin, lalo na sa ating panahon. Bakit natin nasabing lalo sa ating panahon? Sapagkat ang ating panahon ay napakalapit na po sa kanyang kawakasan. Kaya anong kailangan sa atin? Masidhi at makatotohanang pagbabagong buhay. Paano natin magagawa ito? Ano ang katangian na hinahanap ng Diyos na ito'y dapat mataglay ng mga tao na ibig na manatili ang kanyang kaugnayan sa Diyos? Sapagat ang Kristo na nga ang nagsakripisyo para tayo ay ma-reunite sa Diyos, para tayo makapagbalik loob sa Diyos. Kaya ano ho ang mga katangian na dapat mataglay ng mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua para manatili po ang kanyang kaugnayan sa Panginoon Diyos? Basahin natin ang unang talata sa ating pag-aaral. Ganito nakasulat: ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Yahushua Kristo. Ayon sa Biblia, ano ang ilan sa mga katangian na dapat mataglay ng mga sumasampalataya sa ating Panginoong Yahushua at mga taong may kaugnayan sa Panginoon Diyos? Ang sabi sa ating binasa, ang sino mang nagsasabing siya'y sa Diyos. Marami ang nagkiklaim na siya'y sa Diyos. Sa iba't ibang nadidinig nating mga tagapagturo at mga iba't ibang mga tagasunod nila, kiniklaim nila na sila'y sa Diyos. Pero madaling sabihin po yon. Pero ano ang kailangang makita sa mga taong nagsasabing sila ay sa Diyos? Ang sabi diyan, dapat. Kaya ito po ay necessity. No? Kaya pag binasa nyo sa English, if we say that we remain in union with God, we should. It is a necessity, it is a must.
Dapat siyang mamuhay ng tulad ni Yahushua Kristo. We should live just as Yahushua Christ did. Kaya kailangan po na patunayan natin sa ating pamumuhay. Ikaw ba'y sa Diyos, kapatid? Opo, patunayan natin sa ating pamumuhay. Paano po natin mapatutunayan sa ating pamumuhay kung tayo nga po ay sa Panginoon Diyos? Ang sabi, mamuhay ng tulad ng ating Panginoong Yahushua. Meron pong pinatutularan ng Diyos. Sino ang kanyang pinatutularan para mamalagi yung ating mabuting kaugnayan sa Panginoon Diyos? Ang sabi po sa Biblia, tularan natin ang ating Panginoong Yahushua. Alam ba niyo kung bakit pinatutularan ng Diyos ang Panginoong Yahushua? Kasi ang Panginoong Yahushua ay banal. Ang Panginoong Yahushua ay nabuhay ng may kapakumbabaan. Ang Panginoong Yahushua ay masunurin sa kanyang mga magulang. Ang Panginoong Yahushua ay may kababaang loob. Pinakita niya ng hugasan niyang mga paa ng kanyang mga disipulo. Ganyan din ang dapat makita sa mga tunay na tagasunod ng ating Panginoon Diyos. Sa mga taong tunay na may kaugnayan sa Panginoon Diyos. Kababaang loob. Hindi naghahari-harian. Hindi nagpalautos na ito gawin ninyo, ito ang huwag niyong gawin, ito ang gawin ninyo, ito ang... Hindi ganon. Kailangan po tayo ay matulad sa Kristo. Ang Kristo o ang Mesiyas masunurin at ang Panginoong Yahushua ay dapat po nating tularan sapagkat siya po ay banal na tao. Kaya ating dapat na alamin sino bang sinusunod ng mga tao na kabilang sa organized religion na sila'y after sa membership? Yung kanilang leader. Suriin po ninyong mabuti, mga kapatid. Ang tinig ng kanilang leader ay nakahihigit pa sa tinig ng Diyos at sa tinig ng Kristo. Pag hindi iniutos ng kanilang leader, kahit utos pa ng Diyos yan, kahit aral pa ng Diyos yan, hindi nila gagawin yan. Bakit? Ang sasabihin nila, kasi hindi iniutos sa amin ng aming papa Hindi kasi yan ang iniutos sa amin ng aming ni chairman o ng aming tagapamahala Hindi ba nyo napapansin po yun? Kaya tayo, mga kapatid sabi nga ay naaawa doon sa mga taong milyon na sumama sa mga leader imbis na mamalaging sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, kailangan nating i-develop yung pag-iisip na yon. Taglayin natin ang ating sa isipan natin, mamuhay tayo na katulad ng ating Panginoong Yahushua. Kapatid na ministro, mahirap po yung pinagagawa ng Diyos. Hindi ho. Hindi mahirap. Mas mahirap kung ang ating taglay na isipan ay yung makamundo. Sapagkat, halimbawa, makamundong kaisipan natin. Ang gawain natin ay labag sa batas, nahuli ka, nabilanggo ka. Napakahirap nun Di ho ba? Samantalang pagka tayo namuhay na may kabanalan, sapagat ang Kristo'y banal, sa Kanya tayo dapat tumulad, mapayapa buhay natin. Hindi tayo makalalabag sa batas, sapagkat tayo po, ang sabi nga'y mabubuting mga mamamayan ng isang bansa. Ang tanong natin paano ho natin matataglay yung isipan ng Kristo? Paano tayo magkaroon ng isipang katulad ng Kristo para tayo makapamuhay na katulad niya? Pakinggan natin ang nakasulat sa Mateo. Ganito ang mababasa natin. Dapat, o sa Pilipos, ganito nakasulat. Dapat maging katulad ng kay Kristo, Yahushua, ang pananaw nyo at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus, mga kapatid. Anong sabi? Mamuhay katulad ng Kristo. Kaya sino dapat tularan? Ang Kristo. Paano ho yun? Ang sabi ng Biblia, maging katulad ng Kristo ang ating pananaw. So ang ating perspective sa pamumuhay, maging sa ating pag-iisip, maging katulad po ng ating Panginoong Yahushua. Paano ba pananaw ng ating Panginoong Yahushua? Hindi ho makamundo. Di ho ba? Ang akin ang wikang tahanan ay sa langit. Kaya lang siya nasa lupa para matupad ang plano ng Diyos
ng tao ay magkamit ng katubusan, mapatawad sa kasalanan, at maging karapat-dapat sa Diyos. Di po ba? Ano ho ang sabi ng Apostol Pablo tungkol sa Kristo? Kaya ang sabi, ang pananaw niya dapat taglayin din natin. Ang sabi, nagpakumbaba. Yun, nabanggit na natin kanina po yun. At alam na po natin yun. Ang mapagpakumbaba, kumikilala sa kasalanan niya. Ang mapagpakumbaba ay hindi ho nagmamataas, hindi ho naghahari-harian. Ang mapagpakumbabang tao ay inuunawa niya ang sitwasyon ng kanyang kapwa-tao. Ganyan ang tao na mapagpakumbaba. Ano ho, ang kaibayo o ng mapagpakumbaba, mayabang. Ang mayabang walang pakialam sa iba. Basta ang gusto niya masunod. Bakit? Arrogante siya eh. Nagmamalaki siya sa kanyang mga nagawa. Ipinagmamalaki niya ang kanyang mga achievements. Kaya ayun, tumatanggap sila ng, sabi nga, ikinakikilala sila. Kasama sila dun sa Guinness Book of Records. Bakit? Nagmamataas eh. Ang Kristo hindi ganon. Hindi po dapat tayo ay maging arrogante. Taglayin natin ang pag-iisip ng Kristo, mapagpakumbaba at ang sabi, naging masunurin sa Diyos. Iba yung sumusunod kaysa masunurin. Ang sumusunod, baka kaya lang sumusunod, pabor sa gusto niya. Pero ang Kristo ay naging masunurin. Ano ibig sabihin? Kahit na hindi ayon sa gusto niya, pero sinunod niya. Bakit? Sapagkat alam niya na yung nag-utos ay ang Diyos sa kanya. Kaya kahit na ang sabi nga Ama, sabi nga niya sa panalangin niya, kung maaaring lumampas sa akin ang sarong ito, sapagkat bago ho siya nagdaan sa paghihirap, nagpasan ng krus, hanggang sa siya'y pinatay doon sa bundok ng Kalbaryo, ipinakita sa kanya po yun ng Ama. Ang daranasin niya. Bilang tao, ang sabi niya, Ama, kung maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Ayaw ko niyan. Napakahirap niyan. Pero ang sabi niya, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ganon ang mga masunurin. Pag sinabing masunurin, kahit na maaring mahirapan siya, magkaroon siya ng sufferings o difficulty, ay gagawin po rin niya sapagkat masunurin po siya. Hanggang kailan? May limitasyon? Wala. Hanggang kamatayan sa krus. Kalagim-lagim na kamatayan. Sapagkat nung panahon una, yun ang pinakasilya elektrika. Doon pinapatay ang masamang tao nung panahon ng ating Panginoong Yahushua nung unang siglo. Parang katumbas silya elektrika Di ba? Ang Kristo'y hindi nagkasala. Ang Kristo'y banal. Pero sa kabila po ng kanyang kabanalay, hindi siya tumanggi sa pagsunod sa kalooban ng Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya ang pananaw ng Kristo dapat nating mataglay. Paano natin matataglay po yun? Next slide, ganito nakasulat sa Mateo. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. Dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Mga kapatid, paano natin matataglay ang pananaw ng Kristo sa ibang salin ay isipan ng Kristo? Ang kailangan ay sundin ninyo ang mga utos ko. Alam niyo, pag binasa ninyo sa aklat, the New Living Version, sa Matthew 11:29, ang sabi, follow my teachings and learn from me. I am gentle and do not have pride. You will have rest for your souls. Wala siyang pride. Ang Kristo, walang pride. Hindi mayabang. Mapagpakumbaba nga po paano ho natin nga matututunan yung pananaw na kaparis ng sa ating Panginoong Yahushua? Hindi, matuto tayo sa Kanya. Sundin ninyo ang wika, mga utos ko. Matuto kayo sa akin. Kanino ho kayo natuto? Yun ang tanong. Natuto ho kami doon sa amin pong pinaka-leader Ano sabi ng leader nyo? Ito ho ang sabi wag na naming ipagdiwang ang Mother's Day dati, ipinagdiriwang po namin ngayon, hindi na. Bakit? Kasi meron siyang ginawa na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos.
na paglabag doon sa unang utos. Lahat ng utos ng Diyos may pangako. Pero yung unang utos niya may kalakip na pangako, yung paggalang sa magulang. Kaya ano ngayon ang nangyari sa mga tagasunod niya? Yun din ang taglay, naging disrespectful din sa parents nila. Bakit? Sapagkat natuto sila hindi sa Kristo. Nakita ninyo? Samantala ang sabi ng Kristo sa Mateo 15:4, igalang ang magulang, ang manungayaw sa ama't ina ay mamamatay na walang pagsala. Kaya diyan ay ibig ba nating matuto at mataglay ang pananaw na katulad ng Kristo? Dapat tayong matuto mismo sa ating Panginoong Yahushua. At paano ho yan? Ang Kristo nasa langit na. Sa pamamagitan po ng mga salita ng ating Panginoong Yahushua na nakasulat sa Biblia. Bakit dapat matuto tayo sa Kanya? Sapagkat mabait siya at mababang loob eh. Gaano kahalaga kung yon ay ating gagawin. Sabi ho ng Biblia, makakapagpahinga kayo. Ano yung kapahingahan na yan, mga kapatid? Oh? Anong uring kapahingahan ito? Na ito ang ating gustong makamit. Sapagkat sa mundo na ating ginagalawan, malimit tayo na walang kapahingahan. Maaring nagpapahinga ang katawan nakahiga, pero umaandar yung pag-iisip sa hirap na ng buhay at sa taas na ng bilihin. Dagdag pa ang mga kalamidad, kawalan ng kapayapaan at karahasang nagaganap. Kalagim-lagim na karahasang nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Itong kapahingahan na yan na binabanggit sa Biblia. Pakinggan po natin sa aklat po ng pahayag. Kaya, kayong mga pinabanal ng Diyos na sumusunod sa kanyang mga utos at patuloy na sumasampalataya kay Yahushua, kinakailangang maging matiising kayo. Pagkatapos, may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito. Mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. At ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano yung kapahingahan na yon na ipinangako ng ating Panginoong Yahushua sa mga tao na mamumuhay na katulad niya? Ang sabi, kayong mga pinabanal. Hindi katutubong banal. Pinabanal sapagkat tinubos. Sino ang tumubos? Ang Kristo. Kanino? Sa mga taong nagkasala. Yun ang katubusang iniukol ng Kristo. Di ba? Kaya pagka natubos ka na, sino yung natubos? Nakinig sa aral ng Kristo at siya'y sumampalataya, siya'y nabautismuhan, ibinuhay ang aral ng Kristo, tinubos ka. Tinubos ka. Kaya ang sabi nga po, pagka ikay tinubos na, alagad ka na ng Kristo. Di ba? Kasama ka na sa itinuturing niyang katawan niya. Sapagkat ang ibig sabihin ng iglesia, mga taong mga tinawag eh. Kaya tayo mga taong mga tinawag, mga tinubos, yun ang mga taong nakinig sa aral ng Kristo, sumampalatay, nabautismuhan, at patuloy na ibinubuhay ang aral ng Kristo. Hindi yung parang grupo-grupo na pag wala ka sa grupo namin. No. Kailangan po sa ating pamumuhay, inaalam natin, ang sinusunod ko ba aral ng Kristo? Bueno, natubos ka. Aral ng Kristo sinusunod natin eh. Yun naman ang usapan dun eh. Di ba? Naging masunurin ka sa aral ng Kristo na aral ng Diyos. Nakita ninyo? Yun ang kailangan natin. Ano ho ang sabi ng Biblia? Maliwanag doon sa mga pinabanal, sumusunod sa kanyang mga utos, at patuloy na sumasampalataya kay Yahushua, kailangan ng wika maging matiising kayo. Mga kapatid, kailangan nating mataglay po ang pagiging matiisin. Subok na po tayo. Gaano na tayo katagal sa paglilingkod? Matagal na po ang karamihan sa atin. Ang dami ng pagtitiis ang ating pinagdaanan. Konting tiis pa, sabi nga. Huwag yung kung kailan pang malapit, saka ka manlalamig, saka ka manghihina, saka ka tatalikod sa Diyos. Huwag. Para kang lumangoy, malapit ka na sa pangpang, na
na gusto mong marating, abay bumalik ka pa. Ay hindi tama. Hindi logical yun. It doesn't make sense. Di ho ba? Konting tiis na lang, malapit ka na sa finish line eh. Kumbaga, sa ikay tumatakbo, kasama ka sa marathon. Di ba? Malapit ka na konting, kaya makikita ninyo, yung mga kasama sa mga paligsahan, makikita nyo, hirap na. Pero nakikita yung finish line na pinipilit pa nila, nagdadagdag pa sila ng effort para matapo at marating nila yung finish line. Tayo ho, ang ating ginagawang ito ay itinulad sa sa isang takbuhin, paglilingkod. Ang atin po na paglilingkod ay mahaba-habang panahon na. Tatandaan natin, ang mundo'y matanda na rin. Di ho ba? Ang lahat ng bagay na may pasimula, may wakas. Darating yung wakas, at yung wakas na yan ay sobrang lapit na. Bakit pa tayo hindi maging matiisin? Dagdagan natin ang pagtitiis natin. Bakit sabi ng Biblia? Pagkatapos ang wika, sabi ni Juan, sa pulo ng Patmos, sa kanyang pangitain, may narinig akong tinig mula sa langit na nagsasabi, isulat mo ito, mapalad ang wika. Ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Kaya, naglilingkod. Totoo, ang kaligtasan ay grace. No? Ang kaligtasan ay grasya, biyaya na galing sa Diyos. Pero hindi pwedeng hindi tayo gagawa. Ang sabi, mapalad ang mga taong namatay na naglilingkod sa Panginoon. Di may ginagawa. Mula ngayon, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila. Di naglingkod, may ginawa. Hindi lang basta nagsabing, ang kaligtasan ay by grace. No, alam natin yon by grace para wag tayong maging boastful. I deserve to be saved because I do the will of God. No, magiging arrogante tayo. Kaya by grace ang kaligtasan. Pero hindi ibig sabihin, wala na tayong gagawin. Ano katunayan may gagawin? Mula ngayon ang wika, makakapagpahinga na sila sa mga paghihirap nila. Paano ka makakapagpahinga kung wala kang ginawa? Di po ba? Pero ano yung gagawin natin? Dahil tatanggapin na nila ang gantimpala para sa mabubuti nilang gawa. At ito ay pinatotohanan mismo ng banal na Espiritu. Sa makatwid po, gagawa tayo ng mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawa? Paggalang sa magulang. Isa na, paggalang sa kapwa-tao. Mabubuting gawa ang pagtulong sa kapwa. Nangangailangan, tulungan natin. Hindi na natin kailangan pangkunan ng litrato para ipakita sa buong mundo, ito ginawa namin. Wag! Publicity yan. Hypocrisy po yan. Ang nagawa ng kanang kamay, wag nating ipaalam sa kaliwa. Sa ibang salin ng Biblia, ang ginawa mong mabuti, kahit sa kaibigan mo, wag mo ipaalam. Ang Diyos na lihim na nakakakita sa iyo, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Gumawa tayo ng mabubuting gawa. Katulad po ng pagbabagong buhay. Mabuting gawa. Pagtulong sa kapwa. Yung ating pagbibigay ng abulay tuwing pagsamba. Mabubuting gawa. Lahat ng yan gagawin natin, mga kapatid. Di ho ba? Pagtulong sa pagpapalaganap. May ginagamit ang Diyos na kasangkapan sa pagpapalaganap. Para ang sabi sa Galatia 6:6, tumulong kayo, ang sabi nga, ay inyong tulungan kayong mga tinuturuan, tulungan nyo yung nagtuturo sa inyo. Paano yung pagtulong ninyo, mga kapatid? Sa pamamagitan po ng pagsuporta sa ating misyon. Itong misyon natin, ang ministeryo ng Kristo, itaguyod natin, at ang tungkulin naman ng mga kapatid, mag-imbita. Di ho ba, mga kapatid? At kapag tayo po ay nagkakaisa diyan, darating ang panahon, magpapahinga tayo, mga kapatid. Alam niyo, kung ako'y tatanungin ninyo, dumaan sa buhay ko, no, ako'y nasa ministeryo pa doon sa iglesia nang sila hindi pa humiwalay, nagkakasal ako, hinihingal ako sapagkat may sakit ako. Hindi ko matapos ang pagkakasal. May sakit tayo noon. Pero sa awa ng Diyos na makarating dito sa Amerika, Una sa Diyos, may layunin ng Diyos sa atin. Binawasan ng Diyos yun, kung hindi man lahat ay nawala. Kaya nakakapag-teksto pa tayo mga kapatid. Pero minsan, off and on, dumarating yung paghihingal uli. Natural lang, ibig lang sabihin po, hanggat ating kayang maigapang
Hangga't may lakas na ibinibigay sa atin ng Diyos, gamitin natin ang buhay natin sa paggawa ng mabuti para ating mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Ama na nasa langit. Kaya, paano natin makikilala batay sa Biblia ang mga kasamahan nating naglilingkod ng sincero sa Diyos? Pakinggan natin. Sa ilang talatang ito, ganito nakasulat. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Yahushua? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanan na sa Kanya? Kaya talikuran nyo na ang dati nyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati nyong pagkatao. Ang pagkatao ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Mga kapatid, ayon kay Apostol Pablo, paano makikilala ang mga tagasunod ng Panginoong Yahushua na natuto sa Panginoong Yahushua? Ang sabi ng Apostol Pablo, para siyang namamatik sa mga kapatid sa Efeso. Ngayon din ang tinig na dapat na marinig natin. Hindi ba ang wika alam na ninyong tungkol kay Yahushua? Bilang mananampalataya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanan? Yun ang sabi ni Pablo. Kaya anong dapat makita sa atin para ating mapatunayan sa Diyos o sa Ama na tayo totoong natuto sa aral ng ating Panginoong Yahushua? Ang sabi, talikuran nyo na ang dati nyong pamumuhay. Mga kapatid, nung ako tayo'y nagsama-sama rito, napakalaki ng pagbabagong buhay na nangyari sa buhay natin. Maging kayo, alam na Diyos yun. Di katulad nung tayo nandoon pa sa institusyon. Malalayaw ang mga ministro ron. Malalayaw at mga molestyador tayo noon. Totoo yun. Pero dito sa ating samahan, kahit kukunti tayo sa bilang, tinalikuran na natin ang masamang paraan ng pamumuhay. Bakit? Alam kasi natin, mapapahamak tayo pag nagpatuloy tayo. Kaya ang sabi, baguhin nyo na ang pag-iisip at pag-uugali nyo. Ipakita nyo binago na kayo ng Diyos. Binigyan ng buhay na matuwid at banal, katulad ng sa Diyos. Ang makatuwid, ang pagbabagong buhay po ay talagang ating dapat na maisakatuparan. Gaano kahalaga yun? At gaano ka-importante sa Diyos kapag tayo nagbabago buhay? Pakinggan natin. Ang nakasulat sa Biblia, ganito po ang ating mababasa. Sa araw na yon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo o sa Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na yon, ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Bakit kailangan nating magbago? Bakit ibig nating makasama ang Panginoon? Panginoon Diyos at ang Panginoong Yahushua, diyan sa talatang yan, ay binibigyan ng Apostol Pablo ng inspirasyon ng mga nagtiis na mga tagasunod ng Kristo. Ang sabi, ang Panginoon mismo bababa. At ang sabi, ang namatay na sumasampalatay sa Kristo unang bubuhayin at ang mga darat ng buhay hindi na mamamatay. Sa ibang talata ng Biblia ay babaguhin at ay sasalubong sa Panginoon sa ulap. At magiging kasama niya tayo at kasama tayo na Diyos. Mga mahal na kapatid, yan ang kung tawagin natin ay araw po na ating pinananabikan, ang unang pagkabuhay na maguli, yan po ang rapture. Gaano kalapit na tayo sa rapture? Alam ninyo sapagkat nasabi na natin noon na mula sa Texas,
ilang taong nakaraan ay nagpadala ng red heifer doon po sa Israel. At babasahin ko sa inyo ang isang kasalukuyang katotohanan. On July 1st, 2025, a practice run of the red heifer ritual was held on a remote hilltop in northern Israel. This ceremony involved burning a red heifer on a fire. According to RNS, covering the world of religion. Kaya mga kapatid, ang red heifer noong July 1st, nagkaroon sila ng rehearsal na ng pagbe-burn ng red heifer na ritual. Nang sabi rito, however, this was a rehearsal and not the official red heifer sacrifice that is anticipated to precede the rebuilding of Jewish temple. Kaya yun ay rehearsal lang. Para silang nagsasanay. Nang kasunod ng rehearsal, yung actual na mismo ng pagsusunog noong red heifer, walang batik, pulang-pula na baka. Na yan ay Jewish ritual na yan po ay mangyayari bago po ang pagtatayo ng third temple. Ano ang kaugnayan nito sa rapture? Alam natin na ayon po sa Apokalipsis Kapitulo 6, ang Antikristo'y uupo sa templo at kanyang gagawin sa mga tao'y pasasambay niya sa kanya at sa kanyang larawan. Ang red heifer po ay iginagayak na sapagkat nagkaroon na ng rehearsal. Ano ibig sabihin po? 2025, July 1st, nangyari po yan. Ano na tayo ngayon? Tayo po'y Agosto na. Ano lang ibig sabihin? Ilang buwan mula ngayon ay maaring gawin na nila yung actual na paghahandog ng red heifer na yun ay bilang paghahanda sa pagtatayo ng third temple. Tandaan natin, mga kapatid, mauuna ang rapture bago pa po mangyayari. Yan pong tinatawag natin na matinding tribulation. At sa panahon yun ay may templo na. Aalisin ang mga tunay na sumasampalataya sa Kristong nagtiis sa pagsunod sa aral ng ating Panginoong Yahushua at yan ay napakalapit na. Tandaan natin, kung may rehearsal noong July 1st na burning noong red heifer, na yun ay rehearsal po, tandaan natin, ang magbibilang na lang tayo ng ilang buwan siguro. Mag-uumpisa ng pagtatayo ng templo, bago po matapos yun, rapture muna. Napakalapit na po natin. Kaya ang leksyong ito ay hindi ito pangkaraniwan. Ito po ay leksyong ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos para tayo maigayak, para lubusang sabing, magbago na tayong buhay, magbagong buhay na. Totohanang pagbabagong buhay, pagsunod, pagtatalaga. Ang lahat ng ating tinatangkilik, bahay, lupa, kayamanan, kwarta sa bangko, sasakyan, lahat maiiwan na natin yan. Itong templong ito, itong katawang ito po ang ating pong ihaharap sa ating Panginoong Yahushua pagdating ng rapture. At yan ay napakalapit na. Dahil dito anong sabi? Kapag tayo minsan pinanghihinaan ng loob, sapagkat tayo tao rin pwedeng panghinaan ng loob. Ito, pakinggan natin. Ang sabi magtiis, pero itong sabi sa aklat ng Ebreo, kung tayo minsan nawawala ng pag-asa. Next slide. Sa Ebreo, ganito po nakasulat, mga kapatid. Ito natin ang ating paningin kay Yahushua na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo ang mga tiniis ni Yahushua na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng loob. Totoong minsan nanghihina loob natin. Totoo yun. Ministro, hindi. Tao din tayo. Lahat tayo pinanghina ng loob. Pag dumarating yung problema, sakit, bayarin, minsan hindi natin nababayaran, nanghihina loob natin. Tao tayo eh.
Pero para mawala yung panghihinang loob, ating ituon ang ating paningin sa ginawang paghihirap ng ating Panginoong Yahushua. Pagtitiis para sa atin. Niluran siya, pinaglahi, pinagtawanan siya. Binigyan ng korona, nilagyan ng korona. Pero koronang tinik. Napakahirap noon, umagos ng pawis sa kanya na parang nagkaroon ng dugo sa mukha niya. Paghihirap niya, pinasa niyang mabigat na krus hanggang sa siya ipako sa krus. Alang-alang sa ating tagasunod niya. Ano ibig sabihin? Para wag tayong panghinang ng loob, alalahanin natin ang tiniis ng Kristo para sa atin, mga mahal na kapatid. Para matapos natin ang ating takbuhin at mapagtiisan ang natitirang tiisin pa at makapili ang ating Panginoong Yahushua. Ano ang sabi ng Apostol Pablo na ito'y kailangan nating bigyang daan sa buhay po na. Next slide, ganito po ang ating mababasa. Kaya hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yun ang sinabi natin kanina. Bahay, lupa, sasakyan, kwarta, account natin sa bangko, kung mayroon man, lahat ng yan, iiwanan natin. Sabi ni Pablo, hindi namin pinapahalagahan ang mga bagay na nakikita sa mundo. Bakit? Sapagkat yan ay mga bagay na panandalian lamang. Sa nakatuon ang isipan ng Apostol Pablo. Kaya maging sa ibang talata ng Biblia, sa Timoteo, sinasabi niya, dumating ng panahon ng aking pagpanaw. Natapos kong aking takbo. Mula ngayon, nakalaan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay sa akin ng matuwid na hukom. Hindi lamang ang wika sa akin, maging sa kanilang umaasa din at naghihintay sa pagdating ng Panginoong Yahushua. Kaya mga kapatid, inaakit tayo ng leksyon. Inaakit tayo ng aral ng Panginoon Diyos. Opo, magtrabaho tayo. Opo, bigay natin ang ating pangangailangan, ang pangangailangan ng ating pamilya. Pero wag doon, nakapokus ang ating isipan. Laging i-prioritize natin. Naglalakbay lang tayo rito sa mundo. Hindi ito ang tunay nating tahanan. Konting tiis lang po, dagdagan pa natin ang ating pagtitiwala. Dagdagan pa natin ang ating pagtatapat sa Diyos. Tumayo kayo at tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Aming Ama, salamat po sa aral mo na aming tinanggap. Aral na pagka aming pinahalagahan ito ay hindi naman kami mabibigo. Matutupad na rin yung aming mga nasa isipan noong makatakas na kami sa mundong ito. At amin pong malasap ang ligaya na espiritual na makasama ka, Ama, at ng iyong bugtong na anak. Inihikayat mo kami na mamuhay kaming katulad ng iyong anak. Tulungan mo naman kami. Gustong-gusto namin yon na magawa. Hindi naman mabuti na alam na aming isipin kahit kami po ay walang ginagawa, ililigtas mo kami sapagkat ang kaligtasan ay biyaya. Totoo yun, para wag kaming magyabang. Pero hindi ibig sabihin wala na kaming gagawin. Gagawin namin ang mabubuting gawa. Ang pagiging mapagpakumbaba, ang pagiging masunurin sa mga utos mo, kahit mahirap pa, ang aming daranasin, aming inihiling sa iyo. Dagdagan mo kami ng kababaang loob. Gawin mo kaming sumasampalataya. At sana kaawaan mo po ang bawat isa sa amin. Dumarating kasi yung pagkakataon minsan na kami unti-unting nawawala ng pag-asa. Unti-unting pinapanawan ng aming pagtitiwala minsan sa pangako mo. Ama, pagpasensyahan mo po kami, tao lamang kami na nasasaktan. Kaya ang aming dalangin ay gawin mo kaming matibay. Pagka kami pinaghihinaan ng loob, alalahanin namin ang naging paghihirap ng Panginoong Yahushua.
para sa amin upang makabangon kaming muli. May pagpatuloy ang pagsamba sa iyo, ang pagbabagong buhay at paghahanda sa nalalapit na pagdating ng iyong anak sa alapaap na yun ang unang pagkabuhay na mag-uli at ang mga darat ng buhay na sumusunod mapalad sapagkat hindi na sila makalalasap ng unang kamatayan. Ama, inihiling din namin sana buksan mo po ang pag-iisip ng aming mga anak. Magdesisyon sila, ang aming mga mahal sa buhay, mga kakakilala at kaibigan. Pag-uukol ng panahon sa pagsisiyasat. Huwag na lamang basta sunod ng sunod. Sana sila'y magsiyasat naman para sila po'y makaunawa rin gaya namin. Salamat po. Salamat ng marami. Inaasahan namin pinag-dapat mong pagsamba namin. Sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Purihin sinamuan sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Yahushua. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah at ang patuloy na pagkilakip ng Espiritu Santo, yanawang sumating lahat ngayon at magpakailanman. Meron tayong ilang tagubilin gaya ng dati mga mahal na kapatid, ay pwede tayong magdonasyon sa ofirpa.com at mag-abuloy sa churchofyahushua.org. Patuloy nating isama po sa ating mga panalangin, lalo sa panahong ito, ang lahat ng tao po, mga leader ng mga bansa, sa ikapapayapa pa. Pero sabi nga, kung ano talaga kalooban ng Ama, ano po, matutupad at matutupad. Masa kami na yan po'y maliwanag sa atin hanggang diyan na tayo po'y natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol